Mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang gabi po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Ayan mga kababayan, kakauwi lang ng Team Daddy Frankie galing po sa misyon. At syempre, una, pasalamat tayo kay Lord. Salamat tayo kay God kasi sa araw na ito ay naging makabuluhan na naman ang nagawa natin. Kumbaga nakatulong na naman tayo, nakapag-abot na naman tayo ng bigas sa ating mga kababayan, no? Kaya thank you talaga Panginoon sa mga gabay mo sa amin, lalong-lalo na sa aking team. Pero syempre mga kababayan, ang pinaka punto po ng usapin ngayon dahil meron po akong nabasa na message patungkol po doon sa upload ko nakaraang araw about kay Kuya Oliver. Na-mention ko kasi doon yung pera ni Kuya Oliver. Kung mapapansin nyo mga kababayan, nung second day or first day yata ng pag-uwi namin ni Kuya Oliver dito, nakita ko po na magastos talaga. Kaya nanawagan po ako sa ating mga kababayan na humingi ng tulong sa mga taong naawa or may gininto ang puso about sa pambili ng pampers, pambili ng mga gagamitin niya, gamot. At ayun na nga mga kababayan, ilang araw lang po ay nagkaroon na siya. Nakaraang araw mga kababayan na ini-announce ko na may 100,000 pesos na agad nag-ipon-ipon sa GCash. Kaya ito yung reason kung bakit ko naisipan kumuha ng opinion sa inyong lahat mga kababayan. Pero bago ko basahin mga kababayan, ay pag-usapan muna natin kung paano nga ba ang nangyari at ako'y nanawagan saan nga ba nagsimula ang isang Oliver. No? Sige bro. So, thank you. Ang galing mong kutsara. Yan. Yan. Para maayos. Dito ka, Ken. Puka dito. Dalawa tayo. No? Ikaw, hindi ka magkape? Hindi na po dati. Yan mga kababayan. Bago natin pag-usapan. Ikaw, kape. Sige lang po. Kape ka rin. Kapi. Kape ka rin. Sige. Para dalawa tayo. Mga kababayan, bago natin talakayin yun, syempre magpapasalamat muna ako. Una, kay God. Dahil naging for the first time, naging number 1 po tayo na charity vlogger ngayon, nangunguna. Kumbaga, most views, di ba? Nangunguna ngayon na charity vlogger sa buong Pilipinas. Yun, base po yan sa pag-analyze ni Sir July Paunil. Shoutout sa iyo, Sir July Paunil, no? Kaya, thank you kay Lord. Nasubukan natin maging number 1. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Masasabi ko mga kababayan is hindi ko ito marireach kung hindi sa gabay ng Panginoon at kung hindi sa inyong walang sawang pagsuporta. Kaya maraming salamat mga kababayan. Mula noon hanggang ngayon, hindi nyo po binitawan or hindi kayo tumigil pagsuporta kay Daddy Frankie. Kaya natin na-reach ito. Kaya kung ano man ang tagumpay ko ngayon, kasama kayong lahat mga kababayan. Nawa po ay hindi kayo magsawa na suportahan pa si Daddy Frankie sa kanyang mga misyon. Sana hindi kayo magsawa na suportahan ang Team Daddy Frankie nang sa ganoon ay mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan. No? Sa totoo lang mga kababayan, masaya po ako dahil sa pagpupursige natin ay nakikita ko po mga kababayan na
mas makakatulong pa tayo, mas marami pa tayong matutulungan, lalong-lalo na sa ating mga lolo't lola, yung mga senior, at yung mga kababayan natin na naliligaw ng landas, yung mga nadidepress, gaya po ng mga natutulungan natin. Kung sa mga senior, mga kababayan, talagang napakarami na natin natulungan, kahit sabihin natin tagi-isang sakong bigas lang binibigay natin sa ating mga lolo't lola, ay sa ating mga lolo't lola, ay malaking bagay po yun. No? Nakita nyo naman na napakasaya ng ating mga lolo't lola kahit bigas lang or pa isa-isang libo lang, ay napakalaking bagay po yan sa mga kababayan natin na nag-iikahos, mahirap talaga. Kaya nawa po hindi kayo magsawa mga kababayan. No? At eto na, paupuin muna natin si Ken. Yun. Kape po. Ayan. Magandang hapon po sa inyo lahat mga kababayan. Kumustahin mo muna sila. Ayun, magandang hapon po sa ating lahat mga kababayan at kamusta po kayo? Sana nasa maayos po kayong kalagayan ngayong araw. Ayan. Siyempre, no, shoutout din natin ang Team Rise Above, headed by Tita Hanes. Maraming salamat po. No? Sa lahat po na nandyan sa premiere, hindi ko na kayo maisa-isa. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan. Kay Rose Gorgeous, at saka kay Beautiful Purisa Joy, at sa kanyang asawa po, si Manong Jo. Shoutout po sa inyo. Nasa Houston, Texas po sila mga kababayan. Salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta kay Daddy Frankie. At higit sa lahat mga kababayan, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng nagpapadala through GCash, lahat ng nagpadala kay Kuya Oliver. Ito na nga po yun mga kababayan. Sa munting panawagan ni Daddy Frankie ay ang bilis ng inyong tugon na matulungan si Kuya Oliver. Nakakaawa talaga yung kanyang kalagayan. At eto, sariwain natin yung simula kung bakit nga ba napapunta sa amin si Kuya Oliver. Una po, no, nagmensahe sa akin si Ballpoint Man, nag-message po siya. Sabi niya, binidyo po niya yon, then pinorward sa akin. Sabi niya, Daddy Frankie, baka pwede mong pasyalan itong kababayan natin. Matagal na pong nakakulong ito, almost 16 years na itong nakakulong, na walang tumutulong sa kanya, napakadumi. Nakita ko yung video mga kababayan, naawa po ako sa kanya, dahil nakita ko nakakulong, pero hindi ko in-inspect na ganun pala kadumi nung dumating ako. So nung nakita ko yung video na yun mga kababayan, after one day, pinuntahan namin dahil nakita kong nangangailangan talaga ng tulong. Since then mga kababayan, nung dumating kami, biglang naawa talaga ako sa sitwasyon niya. Unang kita ko pa lang, kung mababalikan nyo yung first video ko, nabanggit ko pa doon talagang tumayo yung balahibo ko. Kumbaga, tumayo yung balahibo ko dahil sa nakita kong, hindi po ako natakot kasi kilala ko, alam kong tao eh. Tumayo lang yung balahibo ko sa awa dahil hindi ako makapaniwala na parang kalabaw na humihiga sa sariling dumi, kakapal na yung dumi dito. Hindi ko alam kung anong kulay na ng damit niya, pero kulay putik na. Lalo na po nung nakita ko yung buhok niya, kasi yung dumating kami nandito sa likod niya, nasa loob ng damit, hindi mo agad-agad mapapansin. Pero nung nilabas, hinugot ko galing sa damit niya, kung anong haba ng likod niya, ganun din yung haba ng buhok niya. Talagang, gaya na aking sinabi mga kababayan, kung hindi ka po sanay sa mga ganung tao, talagang hindi mo hahawakan. No? Hanggang sa maiuwi na namin mga kababayan. Hanggang sa nag-decide po ako kasi agad-agad pinaliguan po ng Team Daddy Frankie doon, pinakain, binihisan. Pero nung tinanong ko yung kapatid kung ano ang plano nila after namin bihisan, kasi ang katwiran po nila, katwiran ng kapatid na nakausap namin, nananakit daw.
Pero nung nilabas namin, wala na, hindi na kaya. Maaaring totoo po noon. Pero ngayon dahil nangihina na talaga siya, sobrang butot payat na, hindi na nga po makatayo eh. Di ba? Kaya hindi na siya makapanakit. Kumbaga, palalakasin mo na lang. Pero nung tinanong ko yung kapatid, after na bihisan, ang sagot sa akin is, ibabalik na naman sa kulungan. Opo. Di ba? Narinig mo rin yun. So, nung narinig ko sa kapatid yun, excuse me, naawa na ako. Sabi ko, nag-decide na ako mga kababayan. Sabi ko, hiramin na lang muna natin to. Kahit 10 araw. Nasanay kasi ako mga kababayan, di ba bro? Nasanay ako na hindi ako nagbibigay ng closure basta-basta. Kaya sabi ko 10 araw. Kasi hindi ko pa alam kung anong mangyayari. Pero later on mga kababayan, sa ilang araw pa lang namin na pag-aalaga sa kanya, I think nasa 5 araw pa lang o 6, napagdesisyonan na ng team na dalhin sa pagamutan. Kasi kahit anong alaga namin mga kababayan, paulit-ulit lang kung hindi makainom ng gamot. At thanks to God, sa ngayon ay nandoon na siya at babalik-balikan na lang namin. Kukumustahin namin sunod na mga araw kung ano ang nangyayari. At sana, maisama pa namin ang kapatid, no? Kasi nung una mga kababayan, nung unang araw na nagbalak kami, na dalhin siya is nahirapan pa kaming kumuha ng schedule ng mga kapatid. Kasi sabi nga, ng unang nakausap namin is busy sila sa bukid, which is yun naman yung unang sinabi. Okay, di ba? Kasi nga, dahil sa hirap ng buhay. Pero syempre, para maganda, kape muna tayo. Tapos muna. Ayan na, napag-usapan na natin yung about kay Kuya Oliver na salamat sa Panginoon talaga kasi nadala na natin at hopefully na gumaling siya para makapamuhay siya ng normal. Yes. Di ba? At ito, after ko pong mapadala doon, nag-video ulit ako ng pasasalamat at dahil gusto ko maging transparent sa inyong lahat mga kababayan, ayaw kong may masabi, lalong-lalo na sa ating mga sponsor. Kaya ini-announce ko doon, ang sabi ko, mga kababayan, maraming salamat kasi sa aking panawagan, munting panawagan ay ang bilis ng inyong aksyon at nakalikom tayo ng mahigit 100,000 para kay Kuya Oliver. Pero hindi na po yun nagamit kasi maliit lang naman yung nagastos dito, kunti lang naman po. Basta po, ang pera ngayon ay mahigit 100,000. No? Hindi ko pa masabing isarado kasi minsan-minsan may dumarating pa mga kababayan eh. May mga dumarating pa 200. Siguro yung mga nakapanood pa na naaawa. Kaya hindi ko sinasabi yung amount. At sabi ko doon mga kababayan, kung sakasakaling darating na or lalabas na si Kuya Oliver, saka ako ibibigay. Kumbaga yun yung magagamit ulit na pang sa mga kakailanganin niya ulit pagkabas. No, so ang sa akin bro, pinagpipray ko na gumaling na siya. Yes, opo. Kasi kung gumaling na siya, bigay ko yung pera. Kaya na niya i-manage yung sarili May niya. magagamit na siya para sa sarili niya. Dahil sinabi ko mga kababayan, para kay Oliver. Pero ang problema ito mga kababayan, may pagkadating namin dito, na-notify po ni Kuya Ken yung message galing kay ako si Angelo. Yan. May message po siya mga kababayan. Sabi ni Angelo, Daddy Frankie, concern lang po. Pakibasa nga bro. Yan. Yun ang sinabi niya mga kababayan. Para basahin ni Kuya Ken. Concern lang po. So ibig sabihin, concern sila kay Kuya Oliver. Bro, para mas maliwanag, basahin mo yung message ni Angelo. ako si Angelo. Okay, sabi ni ako si Angelo, Daddy Frankie, concern lang ako, total wala na sa inyo si Oliver, ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila. Pinsan ko, balik pinsan nila to, Dads. Kasi ibigay na lang. Ano sabi? Ulit? Ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila para pati sila matulungan mo. Total, wala na sa puder mo si Oliver, hindi naman sa inyo galing yung pera.
Yung mga nanonood naman ang nagbigay ng pera na yan, hindi sa'yo galing. Ano pa ba gagawin mo sa pera na yan? Iba naman ang nag-aalaga at nagpapagaling kay Oliver. Maigi nang mapakinabangan ng mga kapatid yan. Haba ng concern niya. No? Ano sa palagay ninyo mga kababayan? Kaya ako po mananawagan sa inyo ngayon, sa inyong lahat, kung ano yung magiging opinion ninyo sa panawagan ni ako si Angelo. Mga kababayan, para mas maliwanag, no? Ulitin ko. Daddy Frankie, concern lang ako. Total, wala na sa inyo si Oliver. Ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila. So, ibig sabihin, ang nag-text, pinsan ni Oliver. Ako, pinsan naman. Kasi ibigay mo na lang sa mga pinsan ko. Di ba? So, oo, pinsan niya si Oliver. Ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila. Para pati sila matulungan mo. Total, wala naman sa poder mo si Oliver. Hindi naman sa'yo galing yung pera. Yung pera. Yung mga nanonood naman ang nagbigay ng pera na yan at hindi sa'yo galing. Ano pa ba ang gagawin mo sa pera na yan? Iba naman na ang nag-aalaga at nagpapagaling kay Kuya ay Oliver. Maigi na mapakinabangan ng mga kapatid. Sasagutin natin ito mga kababayan, punto per punto, para maging maliwanag at maayos sa lahat. Sabi nga, Daddy Frankie, total wala na sa inyo si Oliver. Yes, totoo po, no? Wala na kasi pinapagamot natin. Pero unang-una mga kababayan, yung pera na yan, even one time hindi po ako nag-interest bago ko sagutin lahat. Hindi ako nag-i-interest. Kasi kung ako may interest, hindi ko na i-announce to. Tama. Di ba? Kung may intention ako sa pera mga kababayan, hindi ko na po i-announce to eh. Sasabihin ko na lang, 5,000 lang yung dumating. Hindi nyo na alam eh. No? Sir Angelo, medyo natuwa ako sa una kasi may concern ka kay Kuya Oliver, pero sa bandang dulo medyo nakaka-hurt naman. Diba? Ano pa ba ang gagawin